Ren sa bando nag-i-improve pa ang laro habang tumatagal sa KBL at patuloy ang pagpapakitang gilas sa liga. Mas lalo pang umiinit ang laro ngayon at nagkakaagawan na sa pwesto o ranking sa standings lahat ng mga teams nakatim na ng talo at sa ngayon ay ang KT Sonic Boom ang nangunguna. Nasa rank 1 na 3-1 na nga ang record habang ang Anyang ay nasa rank 2 kasama ang teams ng Soleski Knights at Wonju DB. Kung sa pabilisan ng usapan, Ren sa bando parang isang sprinter sa track and field. Sa transition offense, bilis ng pagbaba kaya naman depensa ng kalaban kanyang naiiwan. Maging sa pagkuha ng rebound, iba ang galaw ng isang Abando panis ang kasabayan bago ang isang pa-fadeaway na tira. Isa ito sa kalakasan ni Ren sa bando ang pagkuha ng rebound na sa kada laro ay kanyang naipapakita ang kakayahan niya sa pagkuha ng rebound. Habang tumatagal ay mas lalo pang nagiging komportable sila kay sa team ng Anyang dahil sa bagong balik si Abando sa team ng Anyang at dahil nga sa bagong balik si Abando ay nanibago ito ng konti sa team ng Anyang. Marami ang nagbago at napalitan pero ngayon ay nasasanay na siya sa kanyang mga kakampi. Ethan Albano ganado nga naman kung isang Ren sa bando ang kalaban, hindi sinayang ang pagkakataon na makapagpakitang gilas laban sa team ng Anyang. Huling-huli naman ng isang Ren sa bando ang opensa ng kanilang kalaban. Sa play na ito nagawa nila kay na masupalpal ang bola mula sa likuran. Isa ito sa paboritong depensa ni Abando. Huli kabalbon mula sa likuran ng kanilang kalaban. Naging dikitan ng laro ng Anyang laban sa team ng Wonju DB at ang Anyang ang bumigay sa mga huling minuto ng 4th quarter kaya natikman nila ang unang talo nila dito sa KBL. Pero ang maganda sa team ng Anyang, hindi sila kayang matambakan sa laro ng isang team na tumalo sa kanila. Makakalaban ngayon ng Anyang ang team ng Soleski Knights. Arvin Tolentino laban kay Ren sa bando, isa itong magandang matchup at kung titignan natin sa rankings ay parehong nasa 2-1 ang record ng Soleski Knights at ng Anyang Jungkwanjang Red Boosters. Maganda-ganda ang naging performance noon ni Ren sa bando laban sa team ng Soleski Knights bago ito umalis at ito ang kanyang nagawa, isang block shot mula sa likuran laban sa import ng kanilang kalaban. Mas sharp ang jump shot nila kay sa game na ito at ito nga ang gusto nating maibalik ng isang Ren sa bando, mga short at quick jumpers sa mid-range na mataas ang percentage na pumasok. Maging yung pag-drive in cut ni Ren sa bando malapit sa baseline ay mabilis nga rin. Sharp 3-point shooting, isa ito sa gusto nga natin na maiangat ng konti ni Ren sa bando sa kanyang laro at nagagawa nga rin ni Abando na magkaroon ng laro na kung saan mataas ang shooting percentage na nagagawa niya sa 3-point area kagaya ng sa larong ito. Yung rebounding ability talaga ni Ren sa bando ang isa sa hindi nga maaalis sa kanya. Isang power rebound na naman ang nagawa laban sa player ng Soleski Knights. Mas solid ang naging performance ni Ren sa bando sa dating Anyang dahil sa datihan na siya noon sa team na ito at sanay na siya sa kanyang kakampi at ganito rin ang mangyayari ngayon dito kay Abando. Sa kasalukuyang Anyang, iisa lang ang pupuntahan ng kanyang laro, aabot sa punto na kung saan maganda ang mga plays, dulot na rin ng solid na chemistry. Ang gusto nga natin sa team ng Anyang ay hindi sila natatambakan kapag sila ay natatalo. Isang magandang indikasyon na solid ang kanilang team kahit na hindi ganon kainit ang kanilang shooting. Isang malakas na team pa rin ang Anyang at kaya nilang talunin ang team ng Wonju DB kapag nagkaharap nga sila ulit dito sa regular season. Ang laro na aabangan natin ay ang Anyang laban sa team ng Soleski Knights, Ren sa bando laban sa team na meron namang Arvin Tolentino. Isa itong magandang matchup dahil makikita natin ang laro ng Anyang laban sa isa pang team na kabilang sa top 4 ng KBL at ito nga ay ang team ng Soleski Knights. Knockout kaagad ang Anyang last season, hindi sila umabot sa top 6 teams at sa nakita nga natin ngayon sa team ng Anyang mahirap matambakan at kahit hindi ganun kainit ang kanilang shooting ay nakakadikit pa rin sa score kaya naman kitang kita talaga na may kakayahan sila ngayon na umabot sa top 4 at mapapatunayan pa nila ito lalong lalo na kung magawa nilang manalo laban sa team ng Soleski Knights na merong Arvin Tolentino.